ang puso ito. Puspusin mo ng iyong espiritu. O Diyos, nasa iyo ang kalakasan ko. Langisan mo ang puso ito. Uy, sa pangay, langisan mo, nakikitawagan na ng puso. Pastor, langisan mo naging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi kami ay magpapasalamat at pupuri, Panginoon, sa umagang ito, sa inyong kabutihan na ginawa niyo sa bawat isa sa amin. At sa lahat, Panginoon, salamat, Lord, sa pagkakataon na ipinagkaroon niyo sa bawat isa sa amin. Sa bawat, Lord, maraming tao ang hindi umabot, Panginoon, sa mga oras na ito. Hallelujah. At sa araw-araw ay salamat kay Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, dahil kahit sa ganitong paraan, Panginoon, ay Lord, na alam namin kayo ang siyang patuloy na nag-iingat at naglalayo sa amin sa mga kapamakan. Salamat din ang Diyos, Lord, sa kaligtasan, biyaya at habag na yung pinagkaloob sa mga kasasalanan. Lord God, patawad sa aming pagkukulang, sa aming kamalian, sa aming Lord, pagkakasala. Siyang taliwas, Panginoon, sa inyong kalooban. At dalangin namin ang Diyos ang pagmamarapat mo, Lord, sa umaga nito sa gawain ay maging karapat-dapat kami, Panginoon. Salamat sa inyong banal na presensya sapagkat, Lord, yung sinabing na 2 o 3 na siyang nangungusap sa ilalim ng inyong pangalan, ay kayo ang siyang nasa kanilang kalagitnaan. Kaya, Lord, sa umagang ito kami ay dumudulog sa inyo, Panginoon, na siyang maging kapatin mo bawat isa sa amin sa pamamagitan ng banal na dugo ng Diyos na siyang bumuhos, Panginoon, sa bundok ng Kalbaryo. Ayan, gawin niyo kami karapat-dapat mo rin, Panginoon. Hallelujah. I-reconcile kami, balik niyo kami, Panginoon, Lord. Hallelujah. Sa fellowship, Panginoon, na siyang nawala sa amin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin ang pangunguna sa bawat isa sa amin, ang sakdan na kalooban siyang maganap, Panginoon, at ang inyong sa Espiritu siyang malayang mangusap sa bawat isa sa amin. Mga Diyos, alam niyong bawat expectations na siyang inaasam ng mga anak sa umagang ito. At alam din ako ninyo, Panginoon, na kung wala kayo, Panginoon Diyos, ay wala kaming magagawa. Kaya ang dalangin namin ng Diyos ay katagpuin ninyo ang aming pagkukunan at kauhawan, Panginoon, ng mga salita. At bigyan kami, Panginoon, ng umapaw na pagpapala. Hindi lang sa umagang ito, Panginoon, hindi sa mga maghapon, sa araw ng bukas. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin.
at pagpalain ang bawat bahagi ng gawain. Hallelujah. Pagpalain mo rin naman Diyos ang mga katotoo at ang mga awitin na siya ay handog sa inyo Panginoon. So, ganoon sa inyong malamang among Panginoon sa inyo na siyang umabot sa inyong banal na lupa. Ngayon din naman Diyos sa mga walang kakayanan o kaya naman ay hindi nagkaroon Lord ng lakas ng loob para tumayo. Ay dalangin din namin Panginoon na siyang patuloy na kayo ang siyang magbigay ng courage Panginoon sa bawat isa sa amin. Alam ko na lahat sa amin ay meron ng totoo. At alam ko rin Panginoon na ang mga patotoo nito ay siyang Lord, nagmamagnify Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong Lord, naluluwalhati ang iyong banal na pangalan. At sa umaga nito Panginoon ay katagpuin niyo Panginoon ang siya namin pangangailangan. Hallelujah, most especially Panginoon sa spiritual na pangangailangan Lord. At pakalilisin niyo Lord ang aming mga pakinig at ang aming mga puso na siya paglalagyan Lord ng mga salita ito. At gayon din naman Diyos, ang gawa ng kaaway ay siyang dalangin namin Panginoon sa pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus ay aming sinasaway na huwag siyang makagawa ng mga interactions sa aming gawain sa umaga. So, we believe na kung nasaan ang katotohanan ay naroon ang kaaway na nag-aabang. Hallelujah. Kaya sa Lord, tulungan niyo kami Panginoon at sa umaga nito ay pangunahin niyo kami Panginoon sa aming pakikinig ay hindi mawaglit Panginoon ng salitang katotohanan nito ay hindi mawala sa aming pakikinig. Iba't ko sa mahulog sa aming mga puso at maging kalakasan sa bawat isa sa amin. At Lord, dalangin din namin ang mga kapatid sa iba't ibang dako na nagkakaroon Lord o nagkaroon ng pagkakataon upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Ay kung gaano kami Lord pinagpala sa umaga nito, we have already claimed it Lord na you have already blessed us this morning. Hallelujah. Yun din ang mga kapatid sa iba't ibang dako. At may mga kapatid na hindi nagkaroon ng pagkakataon upang maka-attend ng gawain ay nawa Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral na ito ay nawa maabot din sila at ay mabigyan Panginoon ng kalakasan ng kanilang palataya. Tulungan niyo kami Panginoon ang yung bibig na gagamitin sa umaga ito at Lord ang mga scriptures na aming babasahin ay buksan niyo nawa ito sa bawat isa sa amin. Lord, iba yung kapahayagan Panginoon upang siyang maunawaan na siyang nais mong iparating sa amin sa umagang ito. Muli, Panginoon Diyos ay aming pinagkakatiwala ang lahat ng bahagi ng gawain sa dakila at mataas na pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Amen. Okay, sa book of Hebrews chapter 13. Umpisahan natin sa verse 10. Tayo ay may isang dambana na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo, sapagkat ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinala sa dakila o dinala ng dakilang saserdote sa daking banal na handog na patungkol sa kasalanan ay sinunog sa labas ng kampamento. Kaya naman si Jesus upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sarili o ng kanilang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kanyang pagkadusta sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Ang Panginoon ang magdagdag ng salitang yan. Nari na tayong umupo. We have an altar whereof they have
no right to eat which serve the tabernacle, or the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin and burned without the camp. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without a gate. Let us go forth, therefore, unto him without the camp, bearing his reproach. For him, dito natin pupunin yung ating teksto mga kapatid. For him, have we not continuing city, but we seek one to come. Amen. For him, have we no continuing city, but we seek one. Sapagkat dito'y wala tayong bayan na mamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo habang panahon na nandirito sa lugar na ito, o hindi naman kaya sa mundong ito, mga kapatid, dahil even the prophet, sabi niya ay tayo ay mga manlalakbay lamang. Okay? So, hantay matagatoy kakabsat. Lumampay, we have our belongings at iti intalag niya po Diyos na property, at intalag niya po Diyos na balay, nyaman, nga likaman, nga intalag niya po Diyos kada tayo, dumtang to'y tigundaway, nga panawan tayo ito amin dagita, kakabsat. Okay? So, the best kakabsat nga may example tayo dito ay ni Abraham. Yeah, ni Abraham kata inayaban ni Apo Diyos babaan ti pamati. Kuna na dito yung Hebrews 11. Okay? Hebrews 11, sabi niya, verse 8, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. Okay? Ni Abraham, kata nagtungpal, iti kuna ni Apo Kintuana. Okay? Upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana, at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya karoroon. It's something strange na hindi may inayabanda ka, may kanta pa, pati mamuno din ng babanan niyo, kapsat. Yung noong may kasjay, babaan ni pamati ni Abraham, nagtulog ka kapsat. Amen. At sa kanyang pagsunod ay hindi niya namalayan na ang lupang pangako sa kanya ay nasa kanyang mga paanak mismo. O nasa sa ilalim na ng kanyang mga footstool. Footstool means possession. Okay? So, dyan nabaddaga, muna niya ako Diyos kung na kina Abraham. Amin dagita makikitang hukwang amin dagita. Amen. Hallelujah. So, ni Abraham, we know na si Abraham ay nag-travel sa pamamagitan ng kanyang mga paa at sa pamamagitan ng mga tolda at kanyang mga alipin o kanyang mga servants, ay sila ay naglakbay, mga kapatid. Kahit nangasawan ka handa nga nag-stay, iti may isang piso. Okay, marami silang lugar na napuntahan. At dumating sila doon sa dako ng Egypt. At dito yung senaryo na nabasa natin noong nakaraan. Takot itong si Abraham na sabihin niya si Sarah ay kanyang asawa. Pagkat kung nalaman nila ay papatayin si Abraham. Diba? The same thing ginawa din ng kanyang anak na si Isaac. Okay, so sabi natin nung nakaraan na hindi porket pinagpapala tayo ng Diyos ay nandun tayo sa sakdal na kalooban ng Diyos. Mari tayong pagpalain o pwedeng i-bless tayo ng Diyos nang nasa permissive will tayo. Okay. So, si Abraham, mga kapatid, ay naglakbay at from 10 to 10, mga kapatid, ay nanindigan siya sa pangako ng Panginoon. Amen. At isa lang sa
gusto kong ipakita dito, hindi lahat ng bayan na kanilang pinuntahan, hindi ibig sabihin ay inaring ganap na nila na taga-ron sila. Okay? Si Abraham ay napunta sa mga Palestine, si Abraham ay napunta sa Egypt, nakipamayan sila doon. Okay, kung ano yung sovereign nung tinatawag na bayan na yon, iginagalang ni Abraham. Okay, so halimbawa naman ay doon sa Egypt ay abomination, mga kapatid, ang mga shepherds o karumal-dumal sa kanila. Sila ngay nga pakababainan dahil nga obra. Yan, si kapit magmastor ka, iti karniro, musubrot ka di Egypt, karumal-dumal sa kanila yon. Okay? Kaya nga, one time sinabi ni Joseph, kung hindi ako nagkakamali ako, si Jacob, sabi niya, pag tinanong kung anong hanap buhay natin, sabihin nyo, cattle raisers tayo. Huwag nyo sabihin mga shepherders tayo dahil karumal-dumal sa mga taga-Egypt. Okay, so ibig sabihin, kung sila ay nakikipamayan o sila ay mga hindi taga-roon at napadaan lang doon sa bayan na yon, kung ano yung custom, kung ano yung tradition, kung ano yung batas na umiiral sa lugar na yon, ay nagpasakop si Abraham, mga kapatid. Okay? Nagpasakop siya, hindi lang ginawa ni Abraham dahil hiniwalay na siya ng ating Panginoon sa kanyang mga kamag-anakan dahil ang kanyang mga kamag-anak ay mga Gentiles. They are worshiping gods or mga Diyos-Diyosan. Yun lang hindi niya ginawa, mga kapatid, ay yung bukod sa mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Okay? So, kung ano yung nandun, iginagalang ni Abraham. Kung kailangan magbayad ng tax, magbayad ng tax kasi hindi sila taga-ron. Nakikipamayan lang sila noon, mga kapatid. Pero, huwag niyong walain din sa isip natin, mga kapatid, na habang tayo nakikipamayan, hindi porket nandun tayo sa bayan na yun, ay pwede na tayong pakialaman nung yung tinatawag na ruler ng bayan yun. Mayroon pa rin tayong tinatawag na boundaries na pinangangalagaan. Okay? So, sabi ng ating kapatid na si Pablo, magpasakop tayo sa mga ruler of the land, sabi niya. Dahil maging tayo man ay hindi tayo taga rito, mga kapatid. Sabi ng prophet ay, kung ni Brother Branham, ang Israel ay tipo ng nobya ng ating Panginoong Kristo o Kristo Jesus, sabi niya. Okay? So, si Israel ay nanggaling, nagapo iti kapututan ni Abraham. So, meaning, noon niya hindi naramid na Abraham, hindi ka nagiti Israelites, you see, ay tumitipo naman, mga kapatid, kung ano yung custom, kung ano yung nagiging ay banag na naaramid ka naaramat, hindi di panawanda, ititipo na kada kayo tawi as a spiritual Israel. You can read the message, you see, Israel, sabi niya, Israel and the church. So, meaning, mga kapatid, kada tayo, nga adaptoy, kada tayo mahuting panawan, hantayo nga tagatoy lubog. Amen. Kasi kung nagtatay, temporarily, nabigyan tayo ng pagkakataon na tumira dito, na dati, nahintalit na kada tayo nga, possessions tayo, nagiti alikamot tayo, nagiti balay tayo. Okay? Gam dumdan to tigundaway nga panawan tayo no ang dagit na. Gamin, kas laki ni Abraham pananagtoy. Okay? By faith, he sojourned in the land of promise and in a strange country, dwelling in a tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundation, whose builder and maker is God. So, ibinbirukan ni Abraham nakabsat. Okay? Sabi niya, sapagkat nanaha okay? Sa pananampalataya siya naging manlalakbay sa lupaing pangako na gaya sa hindi niya sariling lupa at tumahan sa mga tolda na kasama ni Isaac at ni Jacob.
na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inasahan niya ang bayang may mga sinasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. So, kada tayo, dati nga bilbirukan ni Abraham na kabsa niya, kat di na nga na nabirukan kami. Dito yung nabirbirukan ni Abraham, uray tatang, aray tayo nga, umayawin mo sumampet. Okay. So, we must respect the law of the land. Sabi ng ating Panginoon ay ibigay kay Cesar kung ano ang nauukol kay Cesar. At ibigay sa Diyos kung ano ang nauukol para sa Diyos. Yes. Ibig sabihin, kung ano yung tinatawag na ngay ordinansa dito yung rabaw ti daga, kailangan magpasakot tayo. Amen? Na maawatan tayo nga si tayo kat pinili na Apo Diyos, maawatan tayo nga si tayo kat inayaban ni Apo Diyos. Ngayon pa'y adaptoy tayo pa na ang daga, masapol nga agpay mandar tayo, wino agpay turay tayo, kadagit ni aktor turay ito yung rabaw iti daga. Ngayon kahit ng asawan, kakabsat, okay? Kasi kung nakita tayo, anda hindi makuna kayo nga boundaries tayo between our faith and, you see, between their laws. Okay? Babaan na ito'y pamati tayo, kan babaan ito'y lintag itidaga. Okay? Kami na dahil dagiti legalista na kunada handa nga gala iti barangay clearance. Dita nga gala iti ID. Dita nga gala iti gamin. Hantay mga tagat-toy eh. Kuna nga. Iti republic iti na makuna tayo nga pagarian nga kabibilangan tayo kung nanda iti pagarian niya po Diyos. So wrong application yon mga kapatid. Numampay kakabsatan niya, numampay tagattoy tayo, numampay han tayo nga tagattoy, masapol tayo nga paituray ito'y rabaw itidaga. Yes. Gamin, kakabsat, everything amin nga aramidin tayo, masapol tayo ti gobyerno ba? Amen. Ya, kasi kung masapol tayo iti clearances, masapol tayo iti documents, masapol tayo gamin, nandito pa rin tayo sa lupa, masapol tayo kay dagita. Kat noon nga iti implement da nga lintag, masapol nga pa ituray tayo iti lintag, at siyempre isuda nga ron kaya turtunay. Amen. Hallelujah. So nga, huwag nating kalimutan na ang Diyos, mga kapatid, ipinaghahanda tayo ng tahanan. Pero huwag din natin kalimutan, mga kapatid, na habang tayo naghihintay doon sa pagdating ng ating Panginoon, dito sa lupa, sabi nga ng Panginoon, paano tayo pagkakatiwalaan sa maliit na bagay kung sa malaking bagay? O paano tayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay hindi tayo mapagkakatiwalaan? As simple as, you see, pag-abide natin sa itilimtod dito yung daga. Okay. Nagiti tao, nagiti kunada na kadang sila niya nabasa kiti post na dyan na kung sabi ni Pablo na walang makakapagpahiwalay sa akin sa paglilingkod, sabi niya doon, maging kagutuman man, kamatayan man, maging kasi tabak man, sabi niya. Sabi ko naman, literal naman, hindi sabihin na DJ ngay tignan mo yun sa pamamagitan ng literal na iyong mga mata. Gamin, mga kapatid, hindi pa man dumadating itong pandemic na ito, pwede na tayong mahiwalay sa Panginoon eh. Di ba? Right? Yes, pwede tayong mahiwalay kahit wala pa itong virus na ito, kahit wala pang social distancing, kahit wala pang kahit ano, mga kapatid, pwede tayong maihiwalay sa ating Panginoon. Okay? Na nagkaroon lang tayo ng tinatawag, na manifest lang itong mga ito, nakita lang natin yung importance nito dahil sa itong nangyari ito, mga kapatid, tinulutan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito. Binayan na. Tatlo maamiris tayo, kakapsat niya, nga masapul gayam nga, you see, makita tayo dito, boundaries tayo
kini ako Diyos, kan itilintag itidaga. Okay? So, data, nakita tayo, mga kapsat, pura ni Pablo, una na, kasi magpasabog tayo sa mga namiminuno sa atin. Una na, data, may isang kapsat, una na, dalang hindi kasagsagan ng tinatawag na lockdown, nakita lang niya na nag-post tayo ng service. Ayan ang isang tunay na pastor, mandirigma ng Diyos. Wala na nakasya. Wala na tulad kahit kamatayan. Wala na patay agad mga kapatid. So hindi naman ganon. Hindi ibig sabihin mga kapatid na dahil lockdown hanggang baybayan tayo hindi pamati. Yes. Kundi bagkos, dahil pamati tayo at nga nayunan tayo kay hindi. Kagamin, you see, sabi ko nga, itong mga nangyayari ngayon, ito ay mga patikim pa lang yan. Okay? Sabi natin, darating pa yung tinatawag na squeezing time. Squeezing time, dahil nagana, diyan ay kuskusin na ka. Diba? Kailan ko ba nabanggit yun? Nung pan ba yun? Nung prayer meeting ba yun? O nung Sunday? Yung kailangan minsan, mga kapatid, ay madaan ka sa squeezing time para mayroong mapatunayan sa iyo ang Panginoon. Right. See? So sa atin, mga kapatid, wala pa yung squeezing time. Kasi marami na yung mga exaggerated na mga may niapunyusan, may tirapturan, may tigastuyan, at talagin tao, imbis nga ang talinaad na nga, ang pamatikin na ako, Diyos, butang lang naroon ti sumrat niya puso dan. Amen. So, no mo tayo, nga po Diyos, at dakalan tayo, no mo tayo, dito yung napasamak. Mapasamak na gito, kita yung magbutang. Kundi ka, agragsak tayo, dito mo tayo, nga asidag na, may niya po Diyos. Amen. 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 Hallelujah. Tapos na dito umumay digiti no minsan namin kata masapol tayo di kasi nakita Thursday nga masapol tayo iti wisdom na kapatid. Na ang nagaputa kaslawan time natandaan ko yung nag-preach ako dito patungkol doon sa mark of the beast, patungkol doon sa microchip implant at yung nawanti kwartam di ka nga makagatang, nawanti tatak mo di ka nga makalako. Kasjay. So, dahil ko nga banag, kakapsat, dumten to dayta, amen, dumten to dayta nga gundaway, kasi kata, di squeezing time nga muna tayo, dumten to dayta nga, ipilit da dayta nga aramidem. Gamin, kakapsat, okay, kagaya nito, itong pandemic na ito, sabi ito ay nasa plano. Bakit? Para i-push nila yung tinatawag na one world government. Tignan nyo mabuti na uubos ang pera ng gobyerno. Tama? Yan, sabi nga ng presidente, nung mabalin lang, wala na, inakok amin nga sa likwa kayo. Sa Pilipinas, tapno maikaklaan nagiti, nagiti agbisin din, nagiti awanti, nagiti awan-awanan. Okay? So, siyempre, kapag wala na tayong resource, I believe na i-praise ko dito minsan, yung bamboo curtain, mga kapatid, yeah, manipulation of economy ang nangyayari. Kahit nang sawan, nakapsat, yeah, dahil ekonomiya, bumagsak na bumagsak, and then, dito yan nga mapanda nga i-offer when we implement iti one world government tapno kaya nga matustusan dagiti amin nga kasapulan. Malaksid dayta kakabsat adaman ng digiti makikita ngarong-ngarong kakabsat digiti implementation of unified ID, digiti microchip implant nga dagita doon to dagita pero nang kahit nga sawan kakabsat nga doon ti kastamo kat inawat mo dyan mark of the beast. Literal mga kapatid, sabi ko nga, economically, kailangan natin ng, kita nyo mo nalalay ha,
nung tayo ay hindi nasursuro tayo ti gumatang kakabsat, agus usap tayo ti kwarta. Right? Amin, nag-usap ti kwarta. Okay. So, ti panahon, mamag-modernize. Okay? Hanggang nataptati dahil nga panahon, ang dati I believe ang ti countries nga they are not using physical money or di pinatayo nga paper bill. Yes, usarin na datan through electronic yung cryptocurrency. Ay pangaral ko dito noon minsan yung patungkol sa Bitcoin. Diba, isang kind of cryptocurrency na ang isang Bitcoin ay halaga nito ay 400 to 500,000 pesos ang isa. Okay? At itong Bitcoin na ito yung nakikita ko, mga kapatid, na pwedeng gawin at gamitin ng Roman Catholic na ito na gawin international cryptocurrency. Dahil mataas ang value niya ikumpara mo sa tinatawag na dollar, mga kapatid. Okay? So, mga kapatid, gusto ko lang kasabag DJ, bagat nga mabaling na gumatang di 7-Eleven, ang dadagiti karnal nga panunod, mabuting na nga gumatang di 7-Eleven. Di ba? As long as we can use this money, we can use the money. Pero, mga kapatid, kung itong pera na ito ay sa pilitan na ibibigay sa iyo at i-deny mo ang ating Panginoon, ibang usapan na yon. Tingnan nyo ito, mga kapatid. Gusto kong makita nyo ito. Si Judas, mga kapatid, inlako na niya po tayo Jesucristo. Iti 30 pieces of silver. Right? Okay. So, dumtang hindi tibundaway, sabi ni Brother Branham, history repeat itself. Dumtang to itibundaway, nga adan to iti mangilako, iti padala ng Kristiyano. In what way? Kapatid, iti anya nga sa anong pamamaraan. Okay? Ngayon, maluwag pa tayo. Kahit pa sabihin natin mayroong lockdown, kahit pa sabihin natin mayroong tinatawag na ECQ or GCQ man yan, maluwag pa yan. Darating ang araw, mga kapatid, na lahat ng private information ng tao, i-require nila na isubmit sa gobyerno. Which is, nangyari yan. Tama? Tama? Yes. Kasi una, hindi mo matatakbuhan yan eh. Una, may anak ka, masabol mo iparehistro di anak mo. Nung naganak ka, masabol mo iparehistro. Right? Nung may rehistro, masabol iti certificate of birth. Nung nagkasar ka, masabol mo iti marriage certificate. Uray numatay ka, masabol mo iti death certificate. Apay gamin, dagitoy nga certificate, i-require iti gobyerno. Pamanagnektap na amo dati statistics. Nakabsat, numano iti active kansinibiyag nga tao dito'y Pilipinas. Okay? So, i-require yan sa atin, mga kapatid. So, basically, kailangan natin ng IDs. Tama? Kita nyo nga nalalain. No away, kata, naka-GCQ tayo, kung wala kang gate pass at ID, di ka makakalabas. Right? Kailangan nilang i-record yan, mga kapatid. Tingnan nyo yung sistema. Kung matandaan ninyo yung pinapanood ko sa inyo dito noon, yung nalipatang DJ nga yung Hudyo nga nalipatang DJ survivor kakabsat iti Holocaust. Okay? No malagip yo. Dejeng nga Holocaust, dagiti Hudyo nga dagitoy tiniliw dagiti mga tao ni Hitler.
At silang lahat mayroong number coding. Mayroong number sila dito sa dito kanawan nga imada. Kata dito nga number that is their identity. Right? Iso the identity da no kunana DJ leader da kita dito from 001 to 0010 ket mapanyo idang puuran ni dinti gas chamber puuran na nagigay. Iso nga dito numberings kakabsat. Basically lahat yan mayroong code yan, lahat. Pumasok ka sa eskwelahan, yung ID mo mayroong code yan. Yes. Yung eskwelahan, mayroong din code ang eskwelahan. So lahat mga kapatid, barcoding ay nai-implement na. At sabi ng prophet, ang barcode is a number of man. Everything is under number, under the code of number. Everything, lahat. Mga kapatid, okay? Sa pagsasayaw, mayroong numero o mayroong bilang yung kanilang mga steps. Sa paggigitara o sa music, mga kapatid, mayroon din yan. Diba? Sa lahat, mga kapatid, mayroong numberings. At itong numberings na ito, darating ang araw, makukonsolidate yan. Okay? Makukonsolidate yan, maurong namin data, at alaan namin data. Sa ating panahon, mga kapatid, dito na panahon tayo, mainingot nga maalaala dagiti, makuna tayo nga data nga masapod ti gobyerno. Okay? At ako na ni, may isang senator ko na kung sana noon pa lang in-implement na yung unified ID, hindi sana mahihirapan ang gobyerno ngayon sa pagbibigay ng ayuda. Okay? So, kailangan din natin yon. Mga kapatid, masabol tayo ba't lang tayo dyan? Pero iba itong darating na ito. Dahil sinabi natin dito, okay, sabi niya, for here have we no continuing city, but we seek one to come. Sabi niya, okay, sapagkat dito wala tayong bayan na mamamalagi. Ang bayang Pilipinas, mga kapatid, hindi ito panghabang panahon. Bakit? Kasi mayroon tayong inaasahang darating yung sinasabing one world government. Magiging state na lang itong Pilipinas pagdating ng araw. Okay? Magiging state at you see, magiging iisang tao na lang o iisang gobyerno na lang ang magpapatakbo sa atin. Ibig sabihin, lahat ng kung anong mayroon tayo, iiwanan natin darating ang araw. Okay? Nanya digay kung nangarap ni Brother Branham, you see, I remember the days when I am in schooling day, sabi niya, si malagi ko dagitoy nga pupunti kayo, malagi ko dagitoy nga, you see, di eskwelaan, di balay mi, malaglagi ko amin, kung na, ngayon tatano mapang kajay, awan na amin na. You see, siguro one of these days, mapukaw ko amin na dito eh. But we are waiting for some, sabi niya, kuna na dito eh, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Yung darating na ito, mga kapatid, walang hanggan. Amen. Ito you see, yung new heaven and new earth na mababasa natin dun sa Book of Revelation, ito mismo exactly yung hinahanap ni Abraham. See, tingnan nyo, nung namatay si Abraham, nung namatay si Sarah, nung namatay si Joseph, ayaw nilang malibing doon. Gusto nilang sabi ni Joseph, kung mamatay ako, sabi niya ako, kung mamatay ako, dalhin niyo ako doon sa lupang pangako. Amen. Hallelujah. Then, kung mabasa niyo yung message ng prophet na, why little Bethlehem, mga kapatid, you see, yung little Bethlehem na yon, doon nagkaroon, mga kapatid, ng tinatawag na doon umusbong yung tinatawag na pangako ng Diyos. In that little Bethlehem. Okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, in that little Bethlehem, mga kapatid,
You see, napaka-remarkable ng lugar na yan. Okay? Yung Little Bethlehem na yan, yan ay itinatag ng DJ ngay leader na nagana DJ ngay leader iti soldado iti panahon panahon ni Joshua, ni Salmon, kakabsat ni Salmon na asawa na ni Rahab. Ni Rahab iso dito iti babae nga agigyan iti pulong Jericho. Okay? So awan iti dating nga Little Bethlehem na dito nagbasit dito nga diso. Yung ampay nga ko na ni Brother Bram, why this Little Bethlehem? Dito uusbong yung pangako ng Diyos. Amen? At nung makita, mga kapatid ng mga tao, nung ang Panginoon ay namatay, yung resurrection naganap, nakita nila yung mga Old Testament saints na naglalakad, mga kapatid, doon sa Little Bethlehem. See? Why? Mga kapatid, okay, yun yung promised land, yun yung bisudadya dinadalon ni datoy Abraham nga din nananalmalayan, nakadalon ni sunay. Amen. But there is something, mga kapatid, sabi niya, there is something, mayroong darating, sabi niya, yung bayan na itong darating na ito, hindi sa Little Bethlehem, kundi manggagaling sa langit, bababa sa lupa. Kaya pala hindi nahanap, tingnan niyo mabuti, kaya hindi nahanap ni Abraham kasi si Abraham dito lang sa lupa naghanap. Mga kapatid, hindi nahanap ni Abraham pero si Enoch nahanap niya kasi nung naglalakad siya, paakyat. Nabasa niyo yun? Yes! Si Enoch, mga kapatid, lumakad siya na kasamang Diyos. Amen! At sa kanyang paglakad, mga kapatid, hindi na lang ang masipsiputan ni panagnana at patangatang gaya ni Suna. Na-rapture na pala siya. You see? Ibig sabihin, sa atin, mga kapatid, hindi nga, bayat iti panagururay tayo dito, ito nga pag-arian, kapsat, ito'y rabaw iti daga. We must be subject, mga kapatid. Masapol kayo nga agpay turay pailaan ti adaptoy daga. Okay? Kasi kailangan din natin, mga kapatid, kasi nakikipamayan lang tayo. Pero itong gusto kong panindigan dito at gusto kong diinan, mga kapatid, okay lang na magpasakop sa batas ng lupa as long as hindi tayo pinapakialaman sa ating pananampalataya. Kasi even the prophet said, sabi niya, this world is falling apart. Amen. Yung gobyerno, mga kapatid, yung kanyang batas na kanyang panukala at yung mga batas na kanyang ipinapasa ay nagiging taliwas na sa salita ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, you see, ano yung mga examples dyan na taliwas na sa salita ng Diyos, mga kapatid? Anong example dyan? Okay? Yung same-sex marriage, legal abortion, kanya pa kalapsan. Divorcement, o yung annulment, divorcement, mga kapatid, legal yan. Sa mga ibang lugar, legal yan. At ito yung worst, mga kapatid, sa ibang lugar, I believe it is in London, na mayroon na silang batas na ang tao pwedeng ikasal sa hayop. See? So nga, kakabsat, we must be wise in these last days. Masapol nga, kailangan nating magkaroon ng makalangit na naunawaan. Actually, sabi ng prophet kung ang Espiritu Santo ay nasa iyo, magkakaroon ka ng tinatawag na discerning spirit. Maadati kababalin mo nga mangpali yung itinaduma-duma nga klase ng Espiritu.
Kung ang araw, dito yung spirito, iso dito iti kalaban, iti kalaban iti may sana namati. Kakabsat, kung na di Hebrew, di Ephesians chapter 6, you see, ang kalaban natin, hindi nakikita. Tama? Kasi ang kalaban natin, power, authority, you see, sinabayan pa nitong, you see, yung sa Matthew chapter 10, sinabayan pa ng mga unclean spirits. Kaya sa atin, kung wala tayong yung full armor of God, mga kapatid, pwede tayong ma-infect, pwede tayong mabalin tayo nga, rijingay, makuna nga, madangran, itikabusor. You see? So, kailangan natin ng wisdom. Okay? Hanggang dyan, awat na tanawat, magkaroon tayo ng tinatawag na wisdom. Nandiyan po natin may isang pastor at hindi porket mayroong pila ka natin, hindi mo alam kung anong mayroong doon sa pila. Alamin mo muna bago ka pumila. You see? So sa atin naman, mga kapatid, kailangan maging mapagmatsyag din tayo. Kailangan din naman na kailangan natin makita yung mga bagay na ito. Dahil hindi porket under tayo ng government o nagpapasakop tayo sa government, lahat ng gusto nila ay susundin natin. Okay? Kasi ang government, mayroon din silang mga tinatawag na agendas. Okay? At isa dyan ay yung vaccination for population control. Kita nyo kung paano nila ipilit yung vaccine sa mga eskwelahan. Mga kapatid, paano nila ipinipilit yung anti-polio, paano nila ipinipilit yung kung ano-anong anti na yan, mga kapatid. Yun pala, ang nakapaloob dyan is para i-depopulate at kontrolin ang populasyon ng isang bansa. Ang ako ang gabot ako na iti maestra, yan ang nagapot ako na iti mayor, yan ang nagapot ako na iti nangato na tao, at maging sunod-sunuran na lang tayo. Hindi. Kailangan magkaroon din tayo ng wisdom. Amen. Mga kapatid. Okay? Pwede tayong magpasakop at magpasubject sa gobyerno as long as naka-align tayo sa salita ng Diyos. Pero kung tayo ay pipilitin, mga kapatid, na lumakad, tingnan nyo, unti-unti ang batas ng tao lumalayo sa batas ng Diyos, sa salita ng Diyos. At darating ang araw, mga kapatid, you see, totally na iiwanan ng tao ang salita ng Diyos. Okay? At hindi na gobyerno ang gobyerno to ni tiagturay kakabsat no di ka tiagturay ton one world religion ton. Okay? Yan na mga kapatid, dyan na tayo itatayon nga mapuspos na talaga. Okay? So now, na-example ko dito yung sa panahon ni ng tatlong Hebrew children, si Shadrach, Meshach, and si Abednego. Okay. So sila, mga kapatid, ay mga mamamayan, mga kapatid, ng Israel. Pero sila ay nakupkop at sila ay kinuha ng mga Palestines. At doon sa Palestines na yan, si King Nabucodonosor, gumawa siya ng tinatawag na estatwa, gintong estatwa, na kapag nang nagyo DJ uni iti trumpeta, kat amin kayo mamakangag ang rukbag ti daytoy na Diyos-Diyosan. Okay? So daytoy nga tantungan ti Hebrew children kakabsat, nakita nila na hindi sila yumukod dahil sa kanilang paninindigan sa kanilang Diyos. Okay? Tingnan nyo mabuti yung type and shadow niyan. Darating ang araw, mga kapatid, na lahat tayo ay dadalhin sa iisang relihiyon. Dahil pa yung kapsat. Amen. Amen? No aminan kakapsat kat na unified dan. Actually ngayon, ay nagkaroon na sila ng tinatawag na agreement
pumirma na sila at nagkaroon na sila ng unification, mga kapatid, kulang na lang sa atin ngayon, sa huling panahon, yung implementation. Okay? So, mga kapatid, pag relihiyosong usapin na, diyan na tayo dapat maging mapagmasid. Kung sa economic, pwede pa, as long as nakikita natin na hindi tayo pwede o hindi pa naapektuhan yung pananampalataya. Actually, kahit sa economic, pwede na rin tayong apektuhan sa pananampalataya eh. Mga kapatid, dahil sa simpleng paraan, kasi napapasunod nila ang tao dahil sa kanilang financial assistance. Tingnan niyo mabuti kung paano nagpukumahog ang mga tao na makakuha ng financial assistance. Diba? Yung iba, nilalabag na nila ang batas, makakuha lang ng financial assistance. Kasi, tingnan niyo mabuti mga kapatid. Kung hindi sapat ang pananampalataya natin, kung true economically, pwede na tayong kontrolin, eh how much more pag religious na? See? Kaya mga kapatid, maging kagaya tayo ni Abraham na sa pamamagitan ng pananampalataya ay, you see, nakarating siya doon sa lupang pangako ng Diyos na pamana para sa Kanya. Sa atin din, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, makakarating din tayo doon sa tinatawag na kasapdalan na hinahanap ng Diyos sa atin. Kasi pag hindi tayo nakarating doon, mga kapatid, hindi tayo sasalubungin ng Diyos ha. Ano tayo masabtan niya ako Diyos kita natang. Remember, Jesus Christ said, the Lord said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. You see? So, kung ang ating Panginoon ay siyang susi, siyang ating daan, amen, siya yung access papunta doon sa darating na bayan na ating hinahangan. Mga kapatid, napaka-importanting tao pala o napaka-importanting persona pala nitong Jesus na ito. Amen. Hallelujah. So sa atin, normally naririnig na natin, mag tayo matan, gan mapagpagadalang tayo matan, ngakapsa, importante na makilala mong lubusan ng ating Panginoon. Dahil hindi lang siya ang dahilan, mga kapatid, kundi siya rin ang magiging pinuno doon. Sa parating na tinatawag na bayan na yon. Okay? So, i-differentiate lang natin dito. Iba ang pamumuno ng lupa. Iba ang pamumuno ng Diyos. Okay? So, kung ang Diyos namumuno sa'yo, mga kapatid, sabi nga doon sa dokumentary yung napanood ko, yung 10 Commandments dapat bang sundin ng tao? O dapat bang sundin ng mga Kristiyano? Saludsod, kaya sa saludsod daan. Is the 10 Commandments, mga kapatid, kung yung 10 Commandments, pwede bang, dapat bang sundin ng Kristiyano yung sa ating panahon? Kasi, kung titingnan natin, yung 10 Commandments, hindi naman sa mga hintil binigay. Tama? Ibinigay ang 10 Commandments sa mga Hudyo. Nawatan nyo? Ang tanong, Hudyo ba tayo? Hindi. Pero, mga kapatid, sabi ng prophet, iba ang Hudyo, iba ang mga Samaritans, iba rin ang mga hintil. So yung tatlong tao na yan, nagre-represent yan sa tatlong anak ni Noah na nakalagay noon, na nakasakay doon sa daong. Okay? Iba ang Hindel, ibang Hudyo, iba ang mga Samaritans. Okay? So, ang Panginoon, nung na-meet niya yung Samaritan woman doon sa Woman of the Well, mga kapatid doon sa Jacob's Well, sa John chapter 4, you see, yung Samaritan, mga kapatid, yung Samaritana, akala niya yung kausap niya Hudyo. Tama? Tama? Yes.
Pero hindi Hudyo yung kanyang kausap. Yung pa'y kakaduan na Hudyo, hindi siya Hudyo kasi wala siyang, mga kapatid, hindi siya anak ni Joseph, hindi siya anak ni Mary, kundi yung Holy Spirit mismo ang lumukog sa kanya. Ibig sabihin, he is the pure blood of God. Kaya siya nakipag-usap dun sa Samaritan. Tama? Kasi ang customary doon, mga Hudyo, hindi pwedeng mag-usap sa mga Samaritana. Tanong, may nilabag ba ang ating Panginoon? Wala. Bakit ang Panginoon ay Diyos? Hindi Samaritan, hindi Hintil, hindi Hudyo. Kaya nakipag-usap siya doon sa babae. Ngayon mga kapatid, yung tinatawag na batas ng lupa, akala nila ang ating Panginoon, nilabag niya ang Sabat. Sabat ay pumapatungkol sa mga Israelita. Tama? Pero, mga kapatid, sabi niya, I came not to destroy, but to fulfill the scripture. Sabi ng aming Panginoon. Amen. So, meaning, mga kapatid, ang Panginoon, wala siyang kahit anong nilabag, bagkos, tinupad pa nga niya yung kung ano ang nasa banal na kasulatan. Kaya sabi ni Pablo, kung si Kristo, sabi niya dito sa Galatians chapter 2. Okay. Sa Galatians chapter 2, kasi tinatawag na bayan. Pag bayan, may batas. Tama? Mayroong palatuntunan ng bayan. Okay. So, once ang Panginoon pumunta dito sa lupa, nakipamayan siya sa mga tao. At sabi niya dito, sabi ni Pablo dito sa Galatians chapter 2, umpisa natin sa verse 20, sabi niya, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos at nasa akin ay umiibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko, tingnan niyo mabuti, hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung sa pamamagitan ng kautusan ay, sabi niya, sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. See? I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. So yung lintad na nilintad kakapsat nga na ito, naitad, sabi nga niya dito okay. Sa verse 16 sabi niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Walang sino man, mga kapatid, na napasakdal sa pamamagitan ng law. Yung Ten Commandments is a law, mga kapatid. You see? So yung tanong kanina, dapat bang ipamuhay ng Kristiyano o ng tinatawag na mga hintil na Kristiyano ang Ten Commandments? So kung tayo hintil at sila mga Hudyo, mga kapatid, magkaiba. Pero sabi ng ating Panginoon, I came not to destroy but to fulfill the law. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, yung batas hindi na pawalang bisa, kundi na magnify pa nga. Ibig sabihin, naging mas nagana din dyan, mas grabe pa. Upgrade na. Mga kapatid. So, ang Panginoon, in the Old Testament, nagbigay siya ng Ten Commandments. Nung dumating ang Panginoon, mga kapatid, na-consolidate sa dalawang bagay. Dahil yung Ten Commandments, nahahati yan sa dalawang bagay. Una, yung Ten Commandments, okay, sa Exodus chapter 20, yung relation ng tao sa Diyos. Tama? At yung pangalawa, yung relation ng tao sa kapwa-tao. Right? Pero, Ten Commandments. Amen.
mga kapatid, nung dumating ang ating Panginoon, nagbigay ang Diyos ng dalawa. Sabi niya, love thy neighbor as you love thyself. Or love thy neighbor as you love yourself. Then, sabi niya, love your God with all of your heart, with all of your soul. Mga kapatid. So, ibig sabihin, yung 10 Commandments na consolidate sa dalawa. Mga kapatid. At yan ang sinabi ng ating Panginoon. Sabi niya, love your neighbor, love your God. Mga kapatid, dalawang bahagi. Pero, kung susumahin natin, iisang batas lang yan. Anong batas yan? Batas ng pag-ibig. Nakita nyo? Ang batas dito sa lupa ay taliwas sa batas ng Diyos. Kita nyo mga kapatid? Amen? Kasi kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi ka magnanakaw. Right? Kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi ka gagawa ng labag doon sa 10 Commandments. Lalo't higit kung iniibig mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng anumang masama sa iyong kapwa. Dahil sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo, isa man sa mga ito ay ginagawa mo sa akin. Napatunayan ni Pablo yan. Tama? Si Pablo ay si Saulo. Mga kapatid, nung siya ay nasa Damasco, pe-persecute niya yung mga tao. Sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ni Pablo, dahil si Pablo ay isang scholar. Mga kapatid, alam niya kung sino si Jehovah. Sabi niya, Panginoon, sino ka baga? Nakita niya pillar of fire. Amen. At sabi niya, ako si Jesus na yung pinag-uusig. Yung Jesus na yon ay nakapaloob doon sa mga Kristiyano na kanyang pinipersecute. Makita natin, mga kapatid, si Kristo ang nagdapter every loose ends in the Old Testament, mga kapatid, and in the New, siyang nagduktong ng lahat ng yun. Amen. Tinapos niya, mga kapatid, you see, yung law in the Old Testament, yung literal ceremony, yung tinatawag na ceremonial law at yung moral law, mga kapatid, tinuldukan niya yon. At nung siya ay nag-take over, pinagdapter na yon at ikinonsolidate niya na lang sa iisang batas. Ang batas na yon ay batas ng pag-ibig. Amen. At yung pag-ibig na yan ay nagdudumaloy, mga kapatid, before the foundation of the world. Under God's government. Amen. Hallelujah. Kaya kung ano, sabi ng prophet, kung ano ang nandito sa lupa is perverted kung anong nandun. Sabi niya, if you have a negative side of the picture, always remember that there is a positive one. Diba? Hindi, uso pa lang nagiting ay film noon. Diba? Nung nag-picture ka, nag-film, mapan mo ngay pa-develop. Right? Yung film na yon, pag nakita mo, at in-expose mo sa araw, pag tinignan mo, hindi mo nga may lasin, no? Sino dayan? That is your negative side. That is your negative view, sabi ng prophet. And yung positive na ikaw, mga kapatid, ay walang iba kundi yung hinahanda ng Panginoon doon. Yung iyong theophany body. See? Concerning about yung 1 Corinthians 15, sabi niya, iba ang laman ng hayop, laman ng isda, laman ng tao, iba. Sabi niya. Pero, sabi niya, pagdating doon sa 1 Corinthians 15, sabi niya, behold, I will show you a mystery. Sabi niya, that shall not all sleep. We shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye. Sa Corinthians 15. Verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, in the last trump, for the trump shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and shall be changed. Ibig sabihin, ito yung actually, mga kapatid, you see, nung nag-resurrect ang ating Panginoon, nag-resurrect din sila Abraham, si Sarah, si Adan, si Jacob, si Isaac, and all the Old Testament saints
have been resurrected when God resurrected from that time. Amen. Kaya nang asawan, nagungar da amin ng kapsa. They translated from the fifth dimension. They are translated in the paradise, sixth dimension. You see? Mga kapatid, at tayo, habang tayo ay nandito, hinahanap at hinihintay natin yung bayang darating, tayo ay hinihahanda ng ating Panginoon sa ating theophany body. You see, yung theophany body na yan, sabi ng prophet, nandito lang yan sa paligid. And when you heard something from the Word of God, sabi ng prophet, you heard it from your theophany speaking to you. You see, remember, Brother Branham, sabi niya, si Brother Branham, ang ating Panginoon, alam niyang mangyayari. Diba? Dahil hindi binaypas ng ating Panginoon ang kanyang theophany body. You can read the message, spiritual amnesia. Mga kapatid, tayo, nung ipinanganak tayo sa pamamagitan ng kasalanan, na-bypass natin yon. Okay? Habang nung na-bypass natin yon, hindi natin alam na taga doon tayo sa bayan na yon. Mga kapatid, pero as the time goes by, when that seed, you see, that seed was, you see, naliwanagan. Tumubo, umusbong, and then naunawaan mo na mayroon palang naghihintay na bayad para sa atin. Hindi dito, kundi doon, bayad darating na ipinangako ng Diyos para sa atin. At we cannot reach that city, mga kapatid, kung hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na body change. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya ang Panginoon ang naghahanda ng lahat ng bagay para sa atin. Sabi niya, sabi niya, kung hindi ako aalis, hindi darating ang theophany body ninyo. O hindi darating ang tinatawag na comforter, mga kapatid. I believe it is in John chapter 14 or 15 yun, mga kapatid. Sabi niya, let not your hearts be troubled. Yes. Sabi niya, sa verse 14, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Amen. Which is yun ang ginawa ni Abraham. Sumampalataya sa Diyos hanggang sa nakarating siya doon. Sa lupang pamana para sa kanya. And then sabi niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. When we see place, mga kapatid, noong una tayo nga, sabi niya, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagayan. Pag sinabing dakong kalalagayan, ibig sabihin, geographically, mayroong inihahandang Diyos. Kaya sabi nga ng isang minister, kung ang langit or yung kaharian ng Diyos ay geographically, saan mo yan hahanapin sa mundo? Sabi isang pastor, sabi niya, you see, alam niyo ba na ang Eden ay nasa part ng, you see, in-instruct niya. Ang Garden of Eden noon ay nasa part ng Egypt, down to Jordan, down sa ganito sa Canaan. Yan ang, sabi niya, ang Eden noon. So, tanong, ang langit ba geographical? O sabi niya, sana yung panahay bagana tayo, ang langit ba ay geographical or spiritual, something nalipatan din term, okay, they are both, mga kapatid, geographical and nalipatan din term na namin nakapsabi. Okay? At yung lugar na yun na sinasabi ng Diyos, hindi mo matatagpuan dito sa lupa. Sabi natin kanina, okay, nabasa natin sa Book of Hebrews chapter 11. Sabi niya dito, sa 11, tingnan niyo mabuti. By faith, Enoch was translated, he should not see death. Mga kapatid, 11 verse 5. And was not found because God had translated him before
he translated, sabi niya, his translation, he had this testimony that he pleased God. Sa Tagalog, sabi niya, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. At hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin, mga kapatid, si Enoch, nalugod niya ang Panginoon. At sabi niya, Enoch walked with God. Sabi niya doon sa Old Testament, doon sa Book of Genesis, Enoch walked with God. Hindi siya namatay. At pagdating dito, mga kapatid, sa Hebrews chapter 13, okay? Tingnan niyo mabuti. Sa Hebrews chapter 13, sa continuation ng ating binasa kanina, sabi niya, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid bagay, sabi niya, sa makatuwid baga ay ang bunga ng mga labi. Tingnan niyo mabuti, na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Amen. Bakit? Hindi dapat kalimutan. Sabi ni Pablo, sabi niya, sapagkat sa mga yaong hain o sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ay, hindi gayam. Masapol gayam nga maayo tayo ni Apo Diyos. Right? Amen. Kagaya ni Enoch, nalugod niyang Diyos sa pamamagitan ng patotoo at ng pagbigay ng haing handog sa Diyos. When we say, mga kapatid, kasi si Abraham, mga kapatid, hindi siya nakarating doon sa hinahanap niya eh. Nalagay niyo? Hindi nakarating si Abraham doon sa lupang hinahanap niya or doon sa bayang hinahanap niya. Bakit? Kasi sabi natin kanina, hindi mo makikita dito sa lupa. Paano mo makikita ito? Sa pamamagitan ng paglugod mo sa ating Panginoon. Pag nalugod mo ang Diyos, you see, magkakaroon ka ng translation. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng body change. At pagka nagkaroon ka ng body change, kasi sabihin na natin, for just example, mga kapatid, kung sabi ng ating Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word shall not pass away. Kung eternal ang salita ng Diyos, at you see, eternal din yung darating na bayan na yon na ating hinahanap o yung hinihintay, mga kapatid. Okay, kung eternal yon, sabihin na natin, okay, hindi tayo nagkaroon ng body change pero nakarating tayo doon. For example lang, mga kapatid, nagkaroon ng rapture. At yung sabi kong, lagi kong hinahalimbawa, rapture mo, nagkaroon ni pastor, nung nag-rapture, at bintinagtuluntan niya sa kanang. Makataano na kitay. Let's say, nangyari yun. Mga kapatid, nakarating ka doon, magkano o ilan lang ang lifespan ng isang tao? Lamang 60, 70, nagasaton no da 80, sobra gasat mo nung nagtawon ka pa 90. Gat no eternal yung nandun. Mga kapatid, sabi nga ng prophet eh, I will spend 10,000 years to share and to ask the saints there. Sabi niya, I will spend 10,000 years my testimony with the saints of God there. Hallelujah! Hindi ka piranggot lang yung siguro kat di testimony pa ilan ni Brother Branham ka jay
mapampay lang isunay ti courtship nga, hindi nga makiasawa pa lang. Adapay lang i-dagat, awanan. Bakit ang ka, binula na kaya ang ka. Di nga nangyagan, intiro nga testimony ni Brother Branham. Kasi, siyempre, kung eternal ang pangako ng Diyos, bibigyan ka rin ng katawan na eternal. Amen? At yung eternal na katawan na yan, mga kapatid, you see, sabi ng prophet, pwede yang maglakbay sa pamamagitan ng kaisipan. Kasi kung nadatu yung kata, papanunod kahit kumapanig jay Canada, makadanon pa jay. Sa pamamagitan ng iyong kaisipan, pag nandun ka sa tinatawag na theophany body. Mangyayari lang yun, mga kapatid, kung marating mo yung tinatawag na, you see, yung edification na hinahanap ng Diyos sa atin. Edification or yung tinatawag na kasakdalan or yung perfection. Walang taong perfecto, mga kapatid, pero sa pamamagitan ni Kristo, pwede kong maging perfecto. So, napaka-importante ng taong yan pala. Yes. Napaka-importanting persona pala yan, Jesus Kristo na yan na sinasamba natin. Mga kapatid, kaya nga, tingnan nyo mabuti. Sabi niya doon sa Ten Commandments, sabi niya, thou shall not use the name of your God. Sabi, tingnan natin. Sa Exodus 20. Exodus 20. Okay. Umpisa natin sa verse 2. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or it is the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Ito na sa verse 7. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taken his name in vain. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ha? Bakit? Sabi niya dito, okay, sapagkat hindi aaring ng Panginoong walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan sa walang, sabi niya, kabuluhan. Okay? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito yung sinusunod ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventist. Okay? Kaya hindi tayo sumusunod na sa Sabat kasi ang Sabat ay para sa mga Hudyo at hindi naman tayo Hudyo. Mga kapatid, gaya ng sinabi ni Pablo kanina, you see, walang naging sakdal sa pamamagitan ng batas. Dahil kung gayon, ay sabi niya, walang kabuluhan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. So, ibig sabihin, pag iningingilin mo pa rin ang Sabat, binawalan mo ng bisa ang kamatayan ng ating Panginoon. At sinabi ni Juan, mga kapatid, na kung sino man ang magtanggi kay Kristo ay tatawagin Antikristo. Ibig sabihin, si Kristo ay gawa at kapag si Kristo, mga kapatid, pag tinanggi mo ang kanyang ginawa, ibig sabihin, you see, ikaw ay Antikristo. So, mga kapatid, minsan, dagiti tao, awan iti wisdom da.
pampanunugan na, oh, we are just keeping the Sabbath and we are serving the Lord in every Saturday. We are serving the Lord every Sunday, not because it is the first day of the week, but because it is the resurrection day. Amen. Hallelujah. Inaalala natin lagi ang ating Panginoon sa araw ng linggo. Bakit? Dahil sa araw ng linggo, ni Apong Diyos mo nga isuna iti daw dito linggo. We are not, you see, serving God in Saturdays, kagaya ng ginagawa ng ating mga kapatid na iglesia na sila ay nagkakaroon ng gawain Sabado. Yung kanilang imbis na Sunday, ginawang Sabado. Dahil sa dami ng kanilang mga membro. You see? Yung iba naman, ginagawa nila ang kanilang gawain na Sabado dahil ito daw ay 7th day at pagngingilin ng Sabat. Mga kapatid, hindi literal na Sabat ang nais ng Diyos na ingilin natin. Dahil kapag tinanggap mo si Kristo, Jesus Christ is the Lord of Sabbath. He is the King of Peace. Amen. Hallelujah. The Lord of, you see, the King of Salem, the Prince of Peace. At kung si Kristo nasa iyo, ibig sabihin, binigyan ka ng Sabat, kapahingahan mo sa paggawa ng pagkakasala. So sana nagkabutan tayo mga kapatid, bago tayo makarating doon, dito pa lang sa lupa, inihahanda tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. At kasama mga kapatid ng paghahanda na yan, ay dapat habang tayo ay naghihintay, dapat nating nalulugod ang ating Panginoon. Okay? So sana ay, you see, napagpala tayo mga kapatid sa simpleng pangangaral na yan. Amen. Amen. Sabi niya, ulitin kong muli, sabi niya, sa ulit pagkakataon, sa verse 15, sa pamamagitan nga niya, maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Yes. Amen? Sa English sabi niya, by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, tuloy-tuloy. Mga kapatid, kaya nga, sa bawat gawain, hindi nawawala yung testimony. Yes. Kapatid. Kasi sa testimony, diyan natin nalulugod ang Diyos. Dahil sa testimony, na-rapture mga kapatid si Enoch. Okay? Then sabi niya, sa makatuwid baga, sabi niya, sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa umagang ito. Amen. At, hallelujah. Bago tayo nalangin tayo tumayo. Amen. Hallelujah. Song 100. Song number 100. First stanza and chorus. Hallelujah. Then Jesus came. Once alone beside the highway, your eyes were blinded, the light he could not see. He was his cross and shepherd in the shadows. Then Jesus came and made his Lord his grace. When Jesus comes, the temper's power is broken.
So men today have found the Savior able. They could not conquer passion, lust, and sin. Their broken hearts have left them sad and lonely. Then Jesus came and dwelt himself within. Yes, Lord Jesus, hallelujah. When Jesus comes, the tempter's power is broken. When Jesus comes, the tears are wiped away. He takes the load and fills the life with glory. For all his tears, when Jesus comes, yes, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Kuha niya na po Diyos, nagsak ako. Kadangan na kiyagdakan kata kami, Lord. Kuha niya na po Diyos, Lord, nga parabor ka na yatimpain ka na kami. Lord, hallelujah. Katagyaman kami ako Diyos, dada na Lord, kaskino naman po, langit gandagan po ko dito. Yes, Lord, we are just sojourners and pilgrims. Hallelujah, we are just travelers. Good Lord, bayan iti panagdalyasat mi, iti daytoy nga lubo. Tulungan na kami kadiya po Diyos, Lord, nga agtalinaod ka dagiti sa umako. Tulungan na kami ako Diyos, Lord. Hallelujah. Nga, maikanda ka ako Diyos, Lord, itiliw-liwa ako Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami na malugod ka namin lagi, Panginoon. Di lang sa araw na ito, Panginoon, kundi sa pang-araw-araw, Lord. Hallelujah. Sa aming mga bibigay na mumutawi ang kabutihan mo, Panginoon. Hallelujah. O Lord, madaydayaw ka po nila yung pinagsama. Hallelujah, hallelujah. Madaydayaw ka po Diyos. Lord, tulungan na kami, ako Diyos. Bayan iti panagururay niya ako. And Lord, hallelujah. Help us to have a heart of burning desire, Father God. Yeah, Lord. Habang magbag na kami, tinay ng lubong kas kiniinok ako. Hallelujah. Di na nga napuutang ako, Diyos. Nadalay sunak ako, Diyos, Lord. Na-rapture. Because of His testimony. And because, Lord, nalugod ka ng aming Lord. Nalugod ka ni Enoch, Panginoon. And the prophet also said, Lord, hallelujah, we are type, spiritual type, Lord. The bride will be raptured, hallelujah. At sa panahong yun, Panginoon, habang hinihintay namin yung time na yun, ay tulungan mo kaming maging stable, Panginoon, sa aming pananampalataya at lumago, Panginoon, Lord, hallelujah, hanggang sa maabot namin ang kasagdalan. Lord, pagpalaan mo bawat isa sa amin, Panginoon, ang nanahanip niyo po, mga kapatid, Sister Dolor, hallelujah, kaya nawag siyang mag-restore, Panginoon, sa kanyang kalakasan. Pagkat, Lord, gusto niyang umattend, pero, Panginoon, hinaglangan siya dahil, Lord, sa kanyang pagkahilo. Sa pamamagitan ng aming panalangin, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, ay aming tinatanggap, Panginoon, mula sa inyong kagalingan. Amen. At ganun din, Panginoon, sa aming mga kapatid sa iba't ibang dako, Lord, na hindi nagkaroon ng pagkakataon na nabigyan ng Lord ng fellowship o hindi naka-attend ng fellowship, Panginoon. We also pray, Lord, na sana ay kayo din ang mag-comfort at magbigay sa kanila, Panginoon, Lord, ng spiritual blessing sa mga dito. Once again, Father God, ibinabalik natin ang lahat. Purihan ng Lord, kasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus.